Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. For He is very patient with us. He is watching us from above. He will never ever leave us nor forsake us. Unless na lang na tayo ang umayaw kay Almighty Father. But then He will be persistent in pursuing us because He wants us to know that He loves us so much and we are His inheritance, and our inheritance is our Father. He wants us to be with Him, to claim our birthright. I praise also my Savior and Redeemer, Jesus Christ, the man clothed in linen. And He's the one writing our names in His book of life. Si Jesus ang may book of life. Siya yung man with an inkhorn. Nabasa natin sa book of Ezekiel. The Almighty Father gave Jesus Christ power and authority to forgive sins. And He is the coming King. Nabasa natin, di ba? He's the anointed one sa Zechariah. Kaya God then si Jesus Christ, just like the Almighty Father. When our Father created this world, Jesus Christ was already with our Father. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, let us create man in our image and likeness. And so we are so blessed because kamukha natin ang tatay natin. Kamukha natin si Jesus Christ. Ang pagkakaiba nga lang, ang Father natin, He is holy. Si Jesus Christ, He is holy. Yun lang ang pagkakaiba. Ano ang dapat natin gawin para maging kagaya tayo ng tatay natin at kagaya ni Jesus Christ? Follow the commandments of our Father. Follow the teachings of Jesus Christ. Ano ba yung mga teachings ni Jesus Christ? Righteousness, justice, mercy, forgiveness, love. Ganon din ang turo sa atin ng tatay natin. Kaya si Jesus Christ, same ng goal with our Father. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, the Father and I are one. So, basahin na natin ito, no? Yung Amos chapter 3. Last time we read Amos chapter 3 and Amos chapter 4. So, prophetic book to, di ba? Itong Amos. Family ang tingin sa atin ni Almighty Father, hindi religion. Pag family, ibig sabihin, kaisa tayo. Kaya dapat, we must love our brethren. Di ba pag mga magkakapatid, dapat nagmamahalan? Kaya tayo dapat nagmamahalan din. Dahil iisa ang ating Creator, si Almighty Father. Kaya nagagalit si Almighty Father sa atin kasi we are disobedient. At ang kinaayawan ni Almighty Father, higit sa lahat ay yung hindi natin siya minamahal, hindi natin siya nirespeto. Rebellious tayo sa Kanya dahil pag nagkakasala tayo, rebelliousness yon. Lahat ng mga nasa isip ng Almighty Father, sinasabi niya. Hindi siya nag-keep ng secret sa atin. Even sa end of times, sinasabi ni Almighty Father kung anong mangyayari. Very transparent si Almighty Father sa atin. At aminado si Almighty Father na yung mga souls na hindi susunod sa Kanya ay maitatapon sa eternal damnation. Aminado si Almighty Father. Very honest. Sino lang ang sinungaling?
Sino lang yung nagpapanggap na kunyari, maayos pero hindi? Sino? Yung demonyo, no? Kunyari, sasabihin ng demonyo sa atin, ang papayamanin kita, gaganda ang buhay mo, sundin mo lang ang pinagagawa ko, anong gawin? Manakit ka ng tao, mang-abuso ka ng tao, awayin mo ang mga tao, yayaman ka nun. Yun ang utos ng wickedness na hindi natin dapat sundin, dahil si Almighty Father ang dapat sundin natin. Righteousness, justice, mercy. Turo sa atin ng tatay natin. So yung adversary natin, yung kalaban natin, no? Alam naman natin kung sino yung adversary natin. Ginagamit lang tayo ng adversary natin to hurt our Father. Para hindi tayo makapunta sa kaharian ni Almighty Father. Hinihila tayo ng wickedness to do evil things para hindi tayo makasunod sa tatay natin, para hindi maging masaya ang tatay natin, at para hindi rin tayo maging masaya. Kaya ngayon, ang nangyayari sa Sheol, sa Hades, lumalaki ang Hades. Dahil maraming tao ang naloloko. So, paano ang tayo hindi maloloko? Ng wicked one. Paano tayo hindi maloloko? We must read the Bible and pray to our Father. In the name of Jesus Christ. Dahil yung blood ni Jesus Christ, very powerful. Holy si Jesus Christ. Yung mga taong nagsasabi rito na sila ay holy, or yung mga taong namatay na nagsasabi na holy, yung mga, ay holy yung tao na yun, sambahin natin. Hindi totoo yun. Hindi naman nabuhay yun eh. Sino ang nabuhay? Si Jesus Christ. After 3 days. Meron dyan ay sambahin natin yun kasi namatay yun tapos hindi nabubulok yung katawan. Sasambahin mo tapos hindi nabubulok yung katawan. Bakit yung nabuhay ayaw sambahin? Bakit si Jesus Christ ayaw sambahin? Bakit yung namatay na hindi nampatay pa rin, pero bulok, hindi nabubulok, yun ang gustong sambahin ng tao? Nakikita ninyo? Nililoko tayo. Sinong nandaloko sa atin? Si Satanas niloloko tayo. Ayan, hindi nabulok, sambahin nyo yan. Kasi namatay yan, di ba? O hinukay nyo, di ba? Di ba, hindi bulok? O sambahin ninyo. Sinong nagloloko sa atin ng ganon? Si Satanas yon. Dahil si Jesus Christ, He died, and then after 3 days, He rose again. Buhay si Jesus Christ. Hindi siya nakahiga pa rin sa... Hindi siya nakahiga pa rin sa coffin. Yung mga tao, nakahiga sa coffin na isang namatay na tao, sinasamba. Ang isang katawan, madumi. Patay na, madumi yun eh. Alam niyo yun, no? O hindi niyo alam yun? Proven na ng science yun, madumi yun. Kaya nga yung mga Nazarites, di ba? Nabanggit natin Nazarites, dahil nabasa natin, di ba? Dito sa Amos, nagbanggit ng Nazarites. Yung mga Nazarites, hindi sila pwedeng dumikit sa mga namatay na tao na. Kasi madumi. So ngayon, may isang tao na namatay, nasa kabaong, tapos after 20 years, hindi pa rin nabulok, isambahin natin yan. Nag-iisip ba ang tao? Si Jesus Christ ayaw sabayin, pero yung taong namatay na tapos nandun sa nasa kabaong, sasambahin.
Imbis na si Jesus Christ. Imbis na si Almighty Father na buhay. Twisted ang utak ng tao. Kaya galit si Almighty Father. Hindi nakakaintindi yung mga tao. Madaling maloko ang mga tao. Ang daming ginawa ni Jesus na miracles. Pero bakit yung mga tao na nandito sa mundo, na gumawa ng kunyari, ng miracle na hindi naman proven, bakit yun ang sinasamba? Ano lang, word of mouth lang, no? Ay, hindi, nabuhay yun, sambahin natin yun kasi nakabuhay ng patay yun. Si Jesus Christ, andito proven na sa Bible. Bakit hindi sambahin? Bakit hindi worship? Hindi, wino-worship din namin si Jesus Christ, pero wino-worship din namin kasi tao yun, holy yun, namatay yun, pero hindi siya nabulok, tapos nakabuhay siya ng tao. Bakit? Yung katawan nga niya, nando sa kabaong, pero hindi nabulok, pero patay pa rin siya, di ba? Ba't si Jesus Christ hindi? Hindi niyo sambahin. Ano ang tawag doon sa ginagawa ng mga yon? Paganism yon. Ha? Polytheism. Aminin man natin sa hindi, paganism yon. Ang isang katawan ng tao, pag namatay na, para siyang wood, para ng kahoy. Bumabalik sa lupa. At yung mga tao na sabi nyo na hindi naman nabulok dapat sambahin namin. Pero patay, di ba? Anong sabi nga sa mga Nazarites? Madumi yung mga tao na matay na, yung body. Ni wag ngang lalapit Kahit hindi nga hawakan, wag nga lang lumapit Madumi Kaya ano ngayon ang gagawin ni Almighty Father sa mga disobedient people? Tatanggalin ang kanilang arrogance. The horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. Ano pa ang gagawin ni Almighty Father? Kung saan nagtatago yung mga tao na wicked, the Father will destroy their houses. I will destroy the winter house along with the summer house, yung mga pagtataguan, kung saan komportable ang mga tao. The houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end. Hindi mayamang pamilya yun galing sa mayamang angkan yun Yun ang nagpapauna na sambahin natin yun. Ano nga? The great houses shall have an end. The houses of ivory shall perish. Dito sa Amos chapter 4, no? Yung mga tao nang aapi ng kapwa-tao o dumudurog ng kapwa-tao, hindi nagbibigay ng justice. Yung nagmamanipulate sa kapwa-tao, yung dominante, dinodominate niya yung kapwa-tao niya. Dinidiktahan niya yung kapwa-tao niya ng kasamaan. Anong gagawin ng Almighty Father? He will take away with fish hooks yung mga tao na ganon. He will take you away with fish hooks. Walang palag. Walang laban. And your posterity with fish hooks. Walang kalaban-laban. Ang mga taong arrogant, boastful, mga nangaapi ng kapwa-tao. At sila ay itatapon sa impyerno. And you will be cast into Harmon. Harmon means a high fortress or a place or a site unknown. Bakit unknown? Hindi alam kung paano nagkaroon ng ganong lugar. Pero bakit nagkaroon ng ganong lugar na impyerno? Sino ang gumawa ng impyerno? Si Almighty Father. Kasi originally, those are for the fallen angels.
Pero dahil ang mga tao, matigas din ang ulo, mas sinusunod ang fallen angels, sige, gusto nyo palang sundin ang wickedness, o dyan na rin kayo sa impyerno. Magsama-sama na lang kayo. Gusto nyo palang gumawa ng kasamaan eh. So, dun sa mga yung mga kasamaan kasi, tinatapon ni Almighty Father sa impyerno, yung mga fallen angels, no? Dun ang kanilang bahay. Doon sila itatapon. Yun ang bahay ng mga wicked people. Doon sama-sama ang mga uncleanness. At doon yung apoy hindi naapula. Hindi nawawala ang apoy sa impyerno. Dahil yung kadumihan na nandun sa impyerno hindi mawala. Kaya pati yung apoy hindi rin mawala. Hindi malinis ang mga tao. Kahit anong gawing lakas ng temperature, 1,000, mas mataas pa sa 1,000 temperature, kung anong temperature, hindi matanggal ang kadumihan ng tao. Dahil nag-decide ng tao nung buhay siya. Kaya nung humiwalay na yung kanyang katawan, yung kaluluwa sa katawan, napunta sa impyerno. Nag-decide na siya nun. Dahil ang tao aware naman eh. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, aware naman tayo, di ba? Masama yun eh. Pero yung utak natin, gumagawa tayo ng rational, no? Nina-rationalize natin. Hindi eh. Kailangan kong gawin tong kasamaan na to para mabuhay ako. Yun ang sinasabi ng tao, di ba? Para mabuhay ako, kailangan gumawa ako ng kasamaan. Kailangan makapagmanipula ako ng tao. Kailangan makapagloko ako ng tao. Kailangan makapagbenta ako ng ng insurance. Greatest scam yun. Kailangan aware ang tao sa kanilang mga ginagawa. Pero, anong ginagawa nila? Tinatanggal nila sa isip nila yung kasamaan. Kunyari, hindi masama yun nilang ginagawa. Pero deep inside, alam nila na masama yun. Na nanloloko sila ng tao. Kaya anong gagawin ni Almighty Father? Kaya nga yung iba mga sabi, hindi, white lie naman yan eh. O di aminado ang tao na kasinungalingan yun. Pero gagawin mo ng konting para sa ikabubuti, gagawa ka ng kasinungalingan. Pero sasabihin mong white lies naman yun eh. Pero panloloko pa rin yun. So aware ang tao. Okay? Kaya sabi ni Almighty Father, come to Bethel and transgress. At Gilgal multiply transgression. Bring your sacrifices every morning. Your tithes every 3 days. Sige, gawin nyo yan. At mag-sacrifice kayo of thanksgiving ng may leaven. Proclaim and announce the free will offerings. For this you love, you children of Israel. Ito ang gusto nyo, diba? Yun ang gusto nyo gawin ninyo. Mga gusto nyo gawin. Gumawa kayo ng kasamaan. Mag-commit kayo ng offense. Huwag din yung sundin yung commandments. Gawin ninyo. Kasi ito ang gusto ninyo. Mahal na mahal ninyong gawin. You children of Israel. Ano ang gagawin ni Almighty Father? Kahit na nagpadala si Almighty Father ng famine, pestilence, calamities, sufferings, plagues, lahat-lahat na naranasan na ng tao, pero hindi pa rin bumalik kay Almighty Father. Puro bukang bibig lang na bumalik kay Almighty Father. Bumalik ako, humingi ako ng tawad. Oh. Pero sa gawa, hindi naman ginagawa. Dapat yung mga sinasabi natin, konektado sa paggawa natin. Actions, no?
Dahil alam ni Almighty Father yung nasa isip natin. For behold, He who forms mountains and creates the wind, who declares to man what his thought is, and makes the morning darkness, who treads the high places of the earth, the Lord God of hosts is His name. Alam ni Almighty Father kung ano nasa isip natin. Kasi He's powerful. Kaya yung mga tao na nagsasabi na bumalik sila kay Almighty Father, pero hindi naman, prepare to meet your God, O Israel. Humanda ka na. So dito na tayo sa Amos chapter 5. Hear this word which I take up against you, a lamentation, O house of Israel. Pag sinasabing house of Israel, family yun, ano? Or mga group of people. Tayo yun, or group of nations. Tayo yun. Dahil alam naman natin ang meaning ng Israel, di ba? People who struggle with God prevailed. Verse 2, the Virgin of Israel has fallen. Sino itong Virgin of Israel? Babae, di ba? Virgin of Israel has fallen. She will rise no more. She lies forsaken on her land. There is no one to raise her up. Sino ito? It's land. Ito, nation. Group of people. The great harlot. Kasi babae ito. Kaya nga, the Virgin of Israel has fallen. Ibig sabihin, nagkasala yung Virgin of Israel. So, hindi na siya virgin. Ano na siya? Harlot na siya. She will rise no more. She lies forsaken on her land. There's no one to raise her up. Verse 3, for thus says the Lord God, the city that goes out by 1,000 shall have 100 left, and that which goes out by 100 shall have 10 left to the house of Israel. 1,000. Anong natira? 100. Kung may 100 na natira, ay kung may 100 ang goes out by 100, ilan ang natira? 10. Dito sa verse 3. So, ano to? 1/10. Diba? Anong sinasabi rito sa bine-verify sa Isaiah? Isaiah chapter 6 verse 13. But yet 1/10 will be in it, and will return and be for consuming, as a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. 10 lang. 1/10. Pag ang mundo, pagdating ni Jesus Christ, tapos dumating na si Jesus Christ, diba? Ilan ang natitira? Dahil lahat ng mga wicked people, tatanggalin ni Almighty Father. Great harvest yon. Binabanggit dito, the city that goes out by 1,000 shall have 100 left. So, 1/10 lang ang matitira. Yung mga 1/10 na yun ngayon, yung magiging ninuno ng Gog and Magog. No? Alam natin yun, di ba? Alam niyo ba yun? Sa Book of Revelation, magkakaroon ng Battle of Gog and Magog kasi dumating na si Jesus Christ. Great harvest na.
Ngayon, yung mga wicked people, tinanggal na ni Almighty Father. And then, yung mga people of the Almighty Father and Jesus Christ, kasama na ni Jesus Christ. So, ang natira dito sa mundo ay 1/10. Ngayon, yung 1/10 na yon, doon ngayon manggagaling yung mga tao sa Gog and Magog. Yung mga tao na yun parang barbaric kasi wala nang magtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Yun yung time na itinapon sa bottomless pit si Lucifer, yung dragon. Ngayon, makakabalik ulit yung dragon after 1,000 years. Ano ang mangyari sa mga tao? Dumami na yung mga tao. Kaya magkakaroon naman ng Battle of Gog and Magog. Okay? So, yung mga barbaric, yung mga tao, magiging, gaya ng nabanggit ko dati, magiging dystopian society. Wala nang technology na gaya na meron tayo ngayon. Akala ninyo may technology pa. Wala na. Tatanggalin yung Almighty Father lahat. Verse 4, thus says the Lord to the house of Israel. Kaya nga pinagbibigay ng warning si Almighty Father dito. 1/10 na lang ang matitira. Hindi na natin maaabutan yon. It's either kinuha na tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ bago pa man dumating si Jesus Christ, o yung time ng pagdating ni Jesus Christ sa tayo kukunin. Kasali sa Great Harvest. Tapos pag nag-Great Harvest na, ihiwalay na yung mga wicked people, yung mga kaluluwa ng mga wicked people sa kaluluwa ng mga people of the Almighty Father. Alam niyo yun, di ba? Nasa Book of Revelation, na binanggit din sa iba-iba pang mga prophetic books dito sa Old Testament. So, ang matitira, 1/10. Okay? Yung sinasabi ko na 1/3 naman, dahil nga si Lucifer, dala-dala niya yung angels, naging fallen angels, 1/3 yun. Ang kapalit naman ng mga 1/3 ng angels na yun ay yung 1/3 ng mga kaluluwa ng mga tao na sumusunod kay Almighty Father. Refined in silver, tested in gold, na nakalagay sa Zechariah chapter 13, 1/3. Makakasama ba tayo sa 1/3 na yon? O doon tayo sa Great Harvest na mapupunta sa impyerno? O dito tayo sa 1/10 na matitira sa mundo? Verse 4, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. Seek me. Hanapin niyo ako nang mabuhay kayo. Sabi ni Almighty Father. Ano sabi ni Jesus Christ? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin yung kaharian ni Almighty Father, pati na ang kanyang kabutihan and His righteousness. Naintindihan natin? Seek first the kingdom of God. Hanapin ang kaharian ni Almighty Father, pati na ang kanyang kabutihan. Nang sa ganon, lahat na ng mga bagay ay ibibigay sa iyo. Bakit nabanggit ito ni Jesus Christ? Kasi
may mga tao na nag-worry. May mga tao na mas focus sila sa pagkayamanan dito sa mundo. May mga tao na nag-iipon ng kayamanan dito sa mundo. May mga tao na kung ang magdasal lang ay paulit-ulit, hindi maintindihan. May mga binabasang mga libro, paulit-ulit na lang. Yun na naman ang binabasa mo, yung libro na yan. Oo, ito yung may binibless to eh. Sino nagbibless niyan? Ba't paulit-ulit ang pagbabasa mo? Ang uulit-ulit natin basahin, Bible. Hahanapin natin si Almighty Father. Mahanap ba natin si Almighty Father sa paulit-ulit na pagbabasa mo ng mga libreta? Anong maliit na libreta? Ano ba yung maliit na libreta? Libreta, no? Mahanap niyo ba si Almighty Father doon sa paulit-ulit na pagbabasa ng libreta? Ang mabasahin ang Bible para mapasaya natin yung tatay natin. Seek me and live. Hanapin niyo ako nang mabuhay kayo. Yun din ang utos ni Jesus Christ. Nang sa ganon, lahat na ng mga bagay i-add na sa atin dahil ang tunay na kayamanan, si Almighty Father. Dito sa Matthew chapter 6, basahin nyo ng buo. Pag binasa nyo ng buo dito, no, tungkol to kay Almighty Father, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Ano ba yung mata rito? Yung perceive natin, pagkaka-perception natin, yung pagkakakita natin. Kung maayos ang pagkikita natin sa mga halimbawa sa tao, no, ay, pagkita mo pa lang, masama na tong taong to. Pero may mga tao na hindi mabuti yung taong yan. Yung gano'n, no? Nasa sa mata yun. Kaya, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Kaya, kung madilim ang mata mo, masama yung mata mo, pagtingin mo sa tao, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Kaya hindi tayo makakapag-serve ng dalawang masters. It's either mamahalin natin si Almighty Father, magiging loyal tayo sa Kanya, o magiging loyal tayo sa kayamanan sa mundo na to. Mamimili lang ang tao. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-worry sa inyong buhay kung anong kakainin ninyo. Lahat ibinibigay ni Almighty Father. At lahat ibibigay niya, mabubuhay kayo kung kilala niyo si Almighty Father. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for day is its own trouble. Every day sufficient. Para lang sa isang araw. Ha? Kaya nga, di ba, live one day at a time, no? Kaya nga dito sabi sa the Lord's Prayer, di ba? Give us this day our daily bread. Hindi sinasabi dito na give us tomorrow our daily bread, or give us bread for the next 5 years or for the next 10 years. Hindi, di ba? Kasi ang tao swapang, ganid, greedy. Kaya nga sinasabi dito na Jesus Christ, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for a day is its own trouble. At saka,
Yung pinakain ni Almighty Father ng manna, yung mga tao sa desert, yung mga Israelites na kasama ni Moses, nagbibigay si Almighty Father doon ng manna every day. Ano ang sabi ni Almighty Father? Huwag kayong magtatago ng manna para sa kinabukasan dahil mabubulok lang. Tinuturuan tayo ni Almighty Father na huwag maging swapang. Anong ginawa ng mga tao? Nagalit si Almighty Father dahil anong ginawa ng tao? Nag-ipon sila. Baka bukas wala tayong makakain. Baka bukas wala tayong makakain. Kailangan natin ng mana. O bukas o kinabukasan, inuod. Doon pa lang sa desert, tinuturuan na ang tao. Hindi maintindihan. Hanggang ngayon. Kaya ngayon tayo dito, di ba? Selfish ang mga tao. Kaya nga, nagsisinungaling tayo, nang-i-scam tayo, dahil selfish ang tao, greedy, gusto lagi madami. Gusto lagi sila lang ang mabuhay, pero hindi sila mabubuhay. Dahil, paano mabubuhay tayo? Mabubuhay tayo kung hahanapin natin yung tatay natin, seek me and live. Hindi yung puro ganid, sakim. Kaya nga dito sa verse 5, balik na tayo dito sa Amos, no? Amos chapter 5 verse 5. But do not seek Bethel, do not nor enter Gilgal, nor pass over to Beersheba, nor Gilgal, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing. Anong ibig sabihin nito? Do not store for yourselves treasures on earth. Do not seek Bethel. Ito mga lugar na magaganda. Kaya ibig sabihin ng Bethel, house of God. Gilgal, ito naman yung lugar kung saan yung 12 tribes nagkaroon sila ng treaty na sila ay magiging magkakapatid at gagawin nila ang kanilang dapat gawin, no? So ito yung sa Gilgal. Yung Beersheba, maganda ring lugar ito. Okay? Ano ang sinasabi ni Almighty Father? But do not seek Bethel, nor enter Gilgal, nor pass over to Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing. Walang mangyayari sa mundong ito kung itong mundo lang ang hinahanap natin. Dito tayo nag-iipon ng kayamanan sa mundo. Walang mangyayari. Dahil ganid ang mga tao. Tinuturuan tayo ni Almighty Father na maging mapagbigay, na hindi tayo manglamang ng kapwa-tao, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo magsisinungaling. Kaya dun lang naman nag-uumpisa yun, di ba? Sa pagiging greedy. Para maging famous, para magkaroon ng wealth, at para maging powerful. Verse 6. No? So dito sa verse 5, wag tayong nakafocus dito sa mundo na to. Okay, verse 6. Ano ang sabi ni Almighty Father? Seek the Lord and live, lest He break out like the fire in the house of Joseph and devour it, with no one to quench it in Bethel. Hanapin si Almighty Father. Dahil pag nahanap natin si Almighty Father, lahat ng blessings ibibigay na niya sa atin. Pag nakilala natin siya. Dahil pag hindi natin hanap si Almighty Father, anong gagawin? Lest He break out like fire in the house of Joseph and devour it. Calamity, pestilence. Hindi lang yun. Yung buhay ng tao masisira. With no one to quench it in Bethel. Ang dami mga tao ngayon na hindi sila satisfied sa buhay nila. Kahit sobrang yaman nila, hindi sila satisfied. Bakit? Kasi they did not seek the Lord God. Kaya hindi sila mabubuhay. Kahit na sobrang yaman nila, kung hindi hinahanap si Almighty Father, there's no contentment, there's no satisfaction, there's no fulfillment, there's no joy. Yung joy mas deeper yon than happiness. Yung happiness,
ano lang yan, pag ngayon lang, isang oras lang, happy ka, bukas hindi ka na happy, gano'n. Happy ka pero wala kang peace of mind. Yung joy, nandun na lahat. Masaya ka, may peace of mind ka, kontento ka. Yun ang joy. Ang makakapagbigay lang ng si Almighty Father. Verse 7, you who turn justice to wormwood, kayo na yung justice, ginagawa niyong wormwood. Ano yung wormwood? Wormwood means bitter. Ito ay isang herb, no? Or plant na ginagamit. Nilalagay sa centrifugal machine, tapos kinukuha yung katas, nilalagay sa mga gamot. So, ito ay wormwood. Pero, kung i-ingest mo to on its own, sobrang pait nito. You who turn justice to wormwood, kayo na yung justice ginagawa niyong napakapait. Ibig sabihin nito, and lay righteousness rest in the earth. At kayo na yung righteousness hindi nyo pinapatupad. Anong pinapatupad ninyo? Kaguluhan, lawlessness. Kaya nga, you who turn justice to wormwood or bitterness, and lay righteousness to rest in the earth. Hindi nyo pinapagana yung righteousness dito sa mundo. And lay righteousness to rest. Naka-rest lang yung righteousness, hindi gumagana. Which means to say, ano ang gumagana? Lawlessness. Naiintindihan natin? Hindi pinapatupad yung tama. Nakatenga lang. No? Ang pinapatupad yung wickedness, evilness. Verse 8, He made the Pleiades and Orion. Si Almighty Father ang gumawa ng Pleiades and Orion. Yung Pleiades, ito yung 7 stars, cluster of stars to. Tumpok ng stars. Kung kikita kayo sa sky, Pleiades tawag doon. Pag nakakita ka ng 7 stars na tumpok-tumpok, Pleiades tawag doon. And Orion. Orion means light. Si Almighty Father ang gumawa ng Pleiades and Orion. He turns the shadow of death into morning and makes the day dark as night. He calls for the waters of the sea and pours them out on the face of the earth. The Lord is His name. So this is at verse 8. Our Father, He is the Creator. He is powerful. Ginawa niya yung mga stars in the sky, sun, yung moon, yung shadow of death, pwede niyang gawing umaga. Yung umaga, pwede niyang gawing kadiliman. Yung water sa dagat, pwede niyang ilagay sa buong mundo, gaya na nangyari dun sa the Great Flood. Ano ang name niya? The Lord is His name. Powerful. Our Almighty Father. Ang tatay natin, powerful. Hindi alam ng ibang mga tao. Bakit? Kasi they disregard the Almighty Father. Verse 9. He rains ruin upon the strong, so the fury comes upon the fortress. Si Almighty Father, pinapaulanan niya ng destruction ang mga matatapang, so that fury comes upon the fortress. Kaya ni Almighty Father yung kahit sabihin ng mga tao na strong kami, yung building na ginagawa namin maganda to, just like the Tower of Babel, no? Ano nangyari sa Tower of Babel? Sinira ni Almighty Father yan, diba? Because our Father is strong. He's powerful. Walang makakatalo kay Almighty Father. So, bakit hindi si Almighty Father sinusunod ng mga tao? Kasi nakafocus ang mga tao na to dito sa bagay sa mundo. Dahil greedy ang tao. Prideful.
Selfish. Pag sinasabing selfish, sarili lang niya iniisip niya. Pag greedy, gusto niya lahat kanya. Kaya nga self, di ba? Selfish. O, sarili lang iniisip. Pag greedy, lahat na gusto niya kanya lahat. Swapang, no? Verse 10, they hate the one who rebukes in the gate, and they abhor the one who speaks uprightly. Ang mga tao, they hate the one who rebukes in the gate. Pag pinagsasabihan mo ang mga tao, nagkagalit sila. And they abhor the one who speaks uprightly. At yung nagsasalita ng tama, kinaiinisan nila. Bakit? Kasi ang nasa puso ng tao ay madumi, kadiliman. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, yung mata, ano ang nakikita ng mata? Kung yung mata mo ay puno ng liwanag, asa nga dito? The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Kaya nga dito, sa verse 10 ng Amos chapter 5, they hate the one who rebukes in the gate, and they abhor the one who speaks uprightly. Bakit? Kasi darkness ang nasa mata nila. Yung na-perceive nila darkness. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Hindi na nakikita or hindi nakikita ng mga tao, ng mga wicked people, na pag pinagsasabihan sila, it's for their own good. Pangit ang nakikita nila. Kasi darkness. Kaya nga, they hate the one who rebukes in the gate, and they abhor the one who speaks uprightly. Verse 11, therefore, because you tread down the poor and take grain taxes from him, though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them. Ngayon, dito sa verse 11. Ngayon, dahil sa ikaw ay tinatapakan mo ang mga mahihirap. Not just poor in materials, material possessions or earthly gains, no? Kundi poor in spirit or depressed, no? Poor din na matatawag yon. Kung yung mga taong ganon, tiyatapakan mo na or binubuli mo pa, malungkot yung mga tao na yon, mga distressed, problematic, tiyatapakan mo pa, and take grain taxes from him, inaabuso mo pa, tiyatapakan mo na, inaabuso mo pa, ninakawan mo pa. Ibig sabihin ito, no? Yung mga ganun tao, binubuli mo na, ninanakawan mo pa. Inaapi mo na, i-chismis mo pa ng kung ano-ano. Kaya tanggalan mo ng pagkatao. Ano ang sabi ni Almighty Father? Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them. Kahit na nakagawa ka ng bahay na maganda, gawa sa bato, pero hindi ka titira doon. Sabi ni Almighty Father. Bakit ka hindi titira doon? Tuloy natin, ano? You have planted pleasant vineyards, but you shall not drink wine from them. It's sa verse 11. Bakit? Kasi nananakit ka ng kapwa-tao mo. At ninakawan mo yung kapwa-tao mo. Ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Ikaw, kahit na ninakawan mo yung kapwa-tao mo, nakagawa ka ng magandang bahay, hindi ka titira doon. Nagkaroon ka ng magandang business, you have planted pleasant vineyards. Desirable vineyards, no?
maganda ang negosyo mo, maganda ang trabaho mo. Pero, you shall not drink wine from them. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo magagamit. Hindi ka makakatira sa bahay mo na pinagawa mo. Hindi mo may enjoy yung mga bagay na pinaghirapan mo, na inipon mo. Bakit? Dahil nga sa wickedness na ginawa mo. Kaya nga, you shall not dwell in them, dun sa bahay na pinagawa mo. You shall not drink wine from them. Hindi mo ma-enjoy yung mga pinaghirapan mo. Ganun ang nangyayari sa tao, di ba? Ang yaman ng tao na yun, ang daming pinag-aralan, kung gaano kadami ang pera sa bangko, daming sasakyan. Pero ano ang nangyari? Namatay din. O saan napunta yung kaluluwa? Sa impyerno. Nakikita ninyo? Si Almighty Father and powerful. Verse 12, for I know your manifold transgressions and your mighty sins. Alam ko, yung mga law na hindi mo sinunod, pati na yung napakalaki mong kasalanan. Afflicting the just and taking bribes. Ano yung afflicting the just? Sinasaktan mo yung mga taong gumagawa ng tama at corrupt ka. Diverting the poor from justice at the gate. Hindi mo binibigyan ng hustisya ang mga tao. Isa ka sa mga nag-enable sa kapwa-tao mo na kapwa mo wicked, na hindi bigyan ng justice ang ibang mga tao. Or namimili ka lang ng tao na tutulungan. Verse 13, therefore, the prudent keep silent at that time, for it is an evil time. Ano ibig sabihin ng prudent? Yung prudent, showing or done with good judgment or sense, careful ang prudent, acting with or showing care, at saka mentally calm ang prudent, humble and modest. Ganun ang prudent. Therefore, the prudent keeps silent at that time, for it is an evil time. Tahimik lang. Ang mga prudent, ang gustong gumawa ng tama. Kalmado lang. Verse 14, seek good and not evil. Hanapin yung kabutihan, hindi ang kasamaan, that you may live. Kaya nga, diba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya nga, seek good and not evil. At saka, diba, why do you call me good? There's only one who is good, the Almighty Father. So, seek good and not evil. Sinong sisik natin? Si Almighty Father. Not evil, that you may live, para tayo mabuhay. So the Lord God of hosts will be with you, as you have spoken. Para nang sa ganun si Almighty Father, kasama natin lagi. Hindi tayo mawawalan, hindi tayo malulungkot, hindi tayo madidistress. Magkakaroon tayo ng peace. Verse 15. Hate evil and love good. Kainisan ang kasamaan at mahalin ang kabutihan. Establish justice in the gate. No? Ano yung establish justice in the gate? Pag nakikipag-deal ka sa kapwa-tao mo, nakikipag-usap ka sa kapwa-tao mo, dapat may justice. Hindi ka nag-aabuso. Hindi ka nananakit. Hindi ka nanlalamang. It may be that the Lord God of hosts will be gracious to the remnant of Joseph.
Joseph means he shall add, or God shall add. So, dapat may justice. Para nang sa ganon, si Almighty Father, He will be gracious. And He will add to us His blessings. Verse 16, therefore, the Lord God of hosts, the Lord says this, there shall be wailing in all the streets, and they shall say in all the highways, alas, alas. They shall call the farmer to mourning, and skillful lamenters to wailing. In all vineyards there shall be wailing, for I will pass through you, says the Lord. Mag-iiyakan, mga farmers, yung may mga nagtatanim, mga vineyard owners, mag-iiyakan sila. Bakit sila mag-iiyakan? Verse 18, woe to you who desire the day of the Lord, for what is the day of the Lord to you? It will be darkness and not light. Madilim ang makikita ng mga tao, hindi liwanag, dahil hindi sinusunod si Almighty Father. Hindi nagbibigay ng justice ang mga tao sa kapwa-tao. Kaya ang mangyayari sa kanila, darkness ang makikita nila. Verse 19, it will be as though a man fled from a lion, and a bear met him. Ano yung it will be as though a man fled from a lion, and a bear met him. Natakasan mo nga yung lion, pero nakasalubong mo naman ang bear. Naintindihan ninyo? Nakatakas ka nga sa isang lugar na madilim, pero pagkatakas mo, nakasalubong mo naman, killer. Or as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Nananahimik siya, nagpunta siya sa house para sa protection ng kanyang house. Nag-lean siya sa kanyang hand sa kanyang wall for support. Anong ginawa? A serpent bit him. Hindi siya protected by the Almighty Father. Kahit nandun ka sa house, kumuha ka ng suporta, protection and support. House to, protection. Leaned his hand on the wall, support. Pero, kinagat siya ng serpent or ahas. Bakit? Kasi wala sa kanya si Almighty Father. Nakatakas man siya sa leon, pero nakasalubong naman niya ay oso. Kasi wala siya, hindi siya gumagawa ng righteousness. There's no righteousness, mercy, and justice. Anong ginagawa ng mga tao? Arrogance, greediness, selfishness, nanlalamang ng kapwa-tao. Verse 20, is not the day of the Lord darkness and not light? Is it not very dark with no brightness in it? Kaya magtataka ka ngayon, akala mo na yung day of the Lord is light. Bakit gano'n? Is not the day of the Lord darkness and not light? Is it not very dark with no brightness in it? Akala ko ba makakakita tayo ng liwanag sa day of the Lord? Pero ano nangyari? It's because hindi ready ang mga tao. Sa Great Harvest, hindi ready ang mga tao. Dumating agad si Jesus Christ, the Great Harvest. Ano nangyari? Hindi ready ang mga tao. Kaya darkness ang nakuha nila. Akala nila masasave sila. Hindi nila alam. Mali ang kanilang mga ginagawa. At kahit alam nilang mali ang kanilang mga ginagawa, hindi nila alam na nakikita sila ni Almighty Father. At kahit alam nilang nakikita sila ni Almighty Father, patuloy pa rin nilang ginagawa ang wickedness dahil akala nila hindi pa darating si Jesus Christ. Akala nila hindi pa Great Harvest. Hindi sila ready. Verse 21, I despise your feast days, and I do not savor your sacred assemblies. Sabi ni Almighty Father. Dito sa Isaiah chapter 1 verse 13 to 17, binanggit din ito ni Almighty Father. Yung I despise your feast days, and I do not savor your sacred assembly.
Hindi si Almighty Father natutuwa sa mga feast days, sa mga sacred assembly. Hindi siya natutuwa. Hindi siya natutuwa sa mga sacrifices. Basahin natin to, no? Isaiah chapter 1, verse 30 to 17. Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies. I cannot endure iniquity and the sacred meeting, your new moons and your appointed feasts. My soul hates, sabi ni Almighty Father. They are a trouble to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash yourselves. Make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Hindi gusto ni Almighty Father ang mga sacrifices. Hindi gusto ni Almighty Father mga feast days, the new moon, sa Sabbath. Hindi gusto ni Almighty Father yung mga assemblies, the sacred assemblies. Hindi gusto ni Almighty Father. Anong gusto ni Almighty Father? People who do good. Yun ang gusto ni Almighty Father. Obedient. Kaya nga dito nakalagay sa verse 16. Wash yourselves, make yourselves clean. Linisin ninyo yung katawan. Linisin yung sarili. Stop doing evil things. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend or vindicate the fatherless. Plead for the widow. Tumulong sa kapwa-tao, hindi yung mga feast days. Di ba ganun ang ginagawa nyo? May mga feast days kayo? Ha? Hindi, kailangan magkaroon ng piyesta. Magandang piyesta. Para kay Almighty Father. Ito yung piyesta to. Hindi gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, justice, mercy, and righteousness. Gawin ng tao. Sa kapwa-tao. Mahalin si Almighty Father. Hindi yung mga feast days. Sacred assemblies. Hindi yun. Yung iba na tuwing Pasko lang magbibigay, mag-share ng tuwing Pasko lang. Ganun lang ba yun? Tuwing Pasko lang ba magbibigayan? Verse 22. Though you offer me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them, nor will I regard your fat and peace offerings. Hindi ko tatanggapin yung burnt offerings niyo at yung grain offerings niyo. Sabi niyo, Almighty Father, take away from me the noise of your songs. Ayoko ng mga kantahan ninyo, for I will not hear the melody of your stringed instruments. Ayoko yung mga kantahan ninyo na binibigay niyo sa akin yung mga kanta, nag-offer kayo sa akin ng mga itlog. Merong itlog na nag-offer. Nag-offer kayo ng tithes, ng offering sa akin. Hindi ko gusto yan. Sabi ni Almighty Father, ang gusto ko justice, mercy, and righteousness. Plead. Plead the fatherless, the widow, help the widow. Ganon. Hindi yung mga pinagagagawa niyo mga piyesta. Hindi ako natutuwa doon. Verse 24. But let justice run down like water. Patuloy ang daloy ng justice, padaluyin ninyo. And righteousness like a mighty stream. Malakas na daloy ng righteousness. Yung justice, paagusin ninyo na parang tubig. Madami. Anong sabihin ng like water? Plentiful. Paagusin. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi ang mga feast days. Hindi ang mga offerings. Hindi ang mga tithes. Lalong-lalo na yung tithes. Hindi para kay Almighty Father yun. Verse 25. Did you offer me sacrifices and offerings? In the wilderness 40 years, O house of Israel?
Nung nasa wilderness ang mga Israelites, 40 years yun, tinatanong ni Almighty Father, did you offer me sacrifices and offerings? Nagbigay ba kayo ng sacrifices and offerings sa akin nung time na nandun kayo sa disyerto ng 40 years? Di ba hindi? So, anong gusto ni Almighty Father? Obedience, justice, righteousness, mercy. Do good. Reject evil deeds. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi naiintindihan ng tao dahil bulag ang tao. Bakit nabubulag? Nabubulag sa kadiliman. Dahil madilim ang kanyang paningin, pati na yung kanyang pagkatao, dark din. Verse 26. You also carried Sikkoth, your king. Ano pa ang ginawa ninyo? Buhat-buhat ninyo si Sikkoth. Sabi ni Almighty Father, si Sikkoth ay si Moloch din. Si Moloch or Molech. Etong si Sikkoth, another name to ay Sakot. Na nagre-refer din kay Saturn. Kaya nga mayroong planet na Saturn, lahat ng mga planeta na nakikita ninyo sa books, nakita nyo na ba ang planeta sa totoong buhay? Hindi naman, di ba? Sa books yun na nakikita sa internet lang, di ba? CGI. Kanino nakapangalan? Pagan deities. Bakit pagan deities? But sino ba kasi ang gumawa ng mga outer space na yan? Hindi naniniwala kay Almighty Father. Tayo ay nasa enclosed place. Tayo ay nasa firmament. Kaya nga sinasabi ni Almighty Father dito, di ba? Enclosure, sheepfold. Hindi naiintindihan ng tao. At ngayon din, kahit sabihin ko sa inyo, hindi rin niya naiintindihan din, di ba? Kaya ang mundo natin punong-puno ng kasalanan at kasinungalingan. Punong-puno ng pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga deities, sa mga false gods. Pero, ang paggawa ng righteousness, justice, and mercy, hindi pinapagana. Hindi ginagawa ng tao kung ano ang gustong gawin ng tao. Pero yung justice, righteousness, and mercy, ayaw. Tuloy natin. And Chiyun, your idols. Yung Sikkoth, tabernacle or parang altar na dadala. Yung Chiyun naman, siya naman yung nakagitna sa altar. Si Chiyun, ito rin si Saturn. So itong you also carried Sikkoth, yung tabernacle ni Saturn, pati na rin si Saturn, your idols. Mga Diyos-Diyosan nyo. The star of your gods, which you made for yourselves. Ginawa nyo lang. Gawa-gawa nyo lang. Sabi ni Almighty Father. Kaya yung mga planeta, ano yan? Gawa-gawa rin ng tao yan. At ipinangalang nyo pa sa gawa-gawa rin yung Diyos-Diyosan. Sino ba si Saturn? Sino siya? Oh, siyempre lang sasagot. Si Saturn, ano, itong si, asan na ba yung nabasa ko kanina?
Sino ang una nakakita ng Saturn? Si Galileo Galilei. Ha? Basahin ko lang kung paano na-discover yung Saturn. Galileo Galilei was the first to observe Saturn with a telescope in 1610. Because of the crudeness of his telescope, crudeness of his telescope, he couldn't determine what the rings were. May nakita siya mga rings, pero hindi niya maintindihan kung ano yun, kung ilang rings yun. He incorrectly guessed that there were 2 large moons on either side of the Saturn. Hinulaan lang niya. Ang galing, di ba? Manguhula pala tong si Galileo Galilei. He incorrectly guessed that there were 2 large moons on either side of Saturn. 2 years later, when he viewed Saturn again, the moons had disappeared. Crude lang yung telescope niya, nakakita siya ng Saturn. Tapos, after 2 years, nawala yung moon. Kasi madumi lang yung lente niya. Ano ba naman tong si Galileo Galilei? Alam nyo kung nasang website to? Gusto nyo may lagay ko yung link? I-search nyo, Galileo Galilei Saturn. Lalabas to. Madumi lang yung lente. Ano ba naman tong si Galileo Galilei? Manghuhula pa pala to. He guessed that there were 2 large moons. Dito sa Bible, walang guessing dito. Ha? Sa Bible, walang guessing dito. Sakto to, yung sa Bible. Sinasabi ni Almighty Father. Pinasulat niya sa kanyang mga prophets. Walang, ano yun, yung hula-hula dito sa Bible. Sakto yung sinasabi ni Almighty Father dito. Etong mga ginagawa dito sa ng mga tao, ng mga planeta na to, hula-hula lang to. Siguro, ganun ang itsura niyan. Siguro, puro mga siguro. Pag kay Almighty Father, mga nakasulat dito sa Bible, sure to, sure na sure to. Kaya puro kasinungalingan yung tinuturo sa inyo. Tingnan nyo na dito sa Bible. Itong sinasamba ng mga tao, yung Saturn. Ang galing ni Almighty Father, alam nandito eh. Siyempre kasi nga, noon pa nila sinasamba. Verse 27. Therefore, I will send you into captivity beyond Damascus, says the Lord, whose name is the God of hosts. Anong sabi ni Almighty Father? Ganon. Therefore, nang sa ganon, ipapadala ko kayo bilang mga captives, bilang mga preso, prisoners, beyond Damascus. Ano ibig sabihin ng beyond Damascus? Beyond salvation. Hindi na kayo masisave. Magiging captives kayo, magiging prisoners kayo, na hindi kayo masisave na. There's no salvation anymore. Saan tong lugar na to na there's no salvation anymore? Sa eternal damnation, sa impyerno, sa Hades, sa Sheol. Yun ang there's no salvation there in Hades. Kaya nga dito sa verse 27, therefore, I will send you into captivity beyond Damascus. Damascus means the beginning of salvation. So, kung ilalagay natin, therefore, I will send you into captivity beyond the beginning of salvation. So, there's no more salvation. Pag naging captives ka na, pag naging prisoner ka na, doon sa Hades, sa Sheol, sa eternal damnation, wala ka ng kalabasan doon. Doon ka natitira. Akala mo masaya doon? Says the Lord, whose name is the God of hosts. Kaya ano ang gusto ni Almighty Father? Righteousness, justice, and mercy. Ha? Yun ang gusto ni Almighty Father. Doing good, seek justice, rebuke the oppressor. Ano yung rebuke the oppressor? Pagsabihan. Yung mga nang bubuli, nang oppress ng kapwa-tao,
gumagawa ng wickedness, pagsabihan, anong ginagawa ng tao? Hindi eh. Sumasali pa kayo, di ba? Tolerate nyo pa, in-enable nyo pa yung mga ganong klaseng tao. Dahil mayaman. Tapos yung mga tao na walang kalaban-laban, yun ang inaapi. Hindi lahat ng mahirap walang kalaban-laban. Lumalaban sila, minsan nagnanakaw sila. So sila yung mga taong walang kalaban-laban, yung gumagawa ng tama sa paningin ng Almighty Father. Yung mga prudent. Kaya, pagsasabihan tayo ni Almighty Father, ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. Kaya nga to, therefore, I will send you into captivity beyond Damascus. Papadala ko kayo sa impyerno. Magiging prisoner kayo doon. Kung hindi ninyo susundin ang sinasabi ni Almighty Father, hindi nyo pinapagana ang justice at ang righteousness. Hindi ko gusto ang offerings and sacrifices. Obedience ang gusto ni Almighty Father. Powerful si Almighty Father. At mahal na mahal niya tayo. Kaya tayo pinagsasabihan. Kaya niya tayo pinapagalitan. Para magising tayo. Pero kahit napagalitan tayo, hindi tayo nagigising, di ba? Lumalaban pa rin ang tao. Kasi nga ang tao mayabang, akala na niya powerful na siya. Pero hindi. Mas powerful si Almighty Father. Siya ang gumawa ng mundo na to. Sana maintindihan ng tao, no? Pero nakalagay na rito sa Bible eh. 1/3 lang. Alam na ni Almighty Father ang makakabalik sa Kanya. Baka sabihin nyo, hindi, ang dami ng Christian ngayon, ang dami ng mga followers of the Almighty Father. Alam nyo ba ang ginagawa ng mga tao na yon? Kahit sa bibig nila sabihin na followers na sila ni Almighty Father, followers na sila ni Jesus Christ, pero sa gawain ba, ginagawa nila? Hindi ba nila tinotolerate yung kasamaan? Mag-isip tayo. Ang focus natin kay Almighty Father, hindi na sa mundo na to. Pinagsasabihan tayo ng tatay natin dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan. Hanggat pinagsasabihan niya tayo, may chance tayo. Dahil darating ang oras, hindi na niya tayo sasabihan. Bakit? Kasi darating na si Jesus Christ. Yun yung time na wala na, hindi na masasabihan ikaw. Or yun na yung time na aalis ka sa mundo na to. Hindi mo alam. Kaya pinagsasabihan tayo ni Almighty Father. Ngayon pa lang, through the power of the Holy Spirit. Dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kasi nakikita niya yung gawa natin. Nakatingin si Almighty Father sa atin. Nakatingin si Jesus Christ sa atin. Yung Holy Spirit, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Kailan pa tayo matututo? Kailan pa tayo magiging obedient sa tatay natin? Mahirap maging follower ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, take up your cross and follow me. Kaya 1/3 lang. Bumalik na tayo sa tatay natin. Ngayon pa lang. Bumalik na tayo. Hanggat may chance pa tayo. Kasi hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam ang oras. Lagi tayong magpapakumbaba. Lahat tayo, may kasabihan. Hindi lang kayo, pati rin ako. Lahat tayo makasalanan. Walang lamangan. Pantay-pantay tayo sa tingin ni Almighty Father. Dahil tayo yung kanyang
treasured possessions. Gusto niya tayo lahat makasama para ma-enjoy natin yung ating birthright. Dahil tayo yung family ni Almighty Father, family ni Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.